Bago namin lisanin itong aming apartment, i-apartment tour ko muna kayo. So ito yung tinirahan namin na apartment for more than 1 year. Simula nung lumipat kami dito sa Baden-Württemberg. Baden-Württemberg pala is one of the state dito sa Germany. So ayan, pagpasok mo, diretso ka agad sa living room. Dito nakalagay yung aming TV at saka yung aming malaking sofa. Itong kwarto na ito, dito namin nilagay yung aming bed. So ginawa namin itong bedroom. Ito din yung pinakamalaki na kwarto. Pwede din ito siyang gawin dito na living room. Pero kami kasi ginawa namin itong bedroom dahil nandito yung aircon. At dahil nasa Dachgeschoss kami or nasa attic, talagang napakainit dito tuwing summer. Ito namang kabilang kwarto is ito yung ginawa ni asawa na computer room or kanyang office. Napakalaki din ng kwarto na ito and usually talaga dito nilalagay yung bed. Pero extra room din namin ito tulugan kapag may bumibisita dito at dito natutulog. Itong apartment na ito ay meron ding malaking balcony. Minsan nga lang ako lumalabas dito dahil ang harap nito ay yung aming ibang kapitbahay dito. Maganda dito kapag nagre-relax ka. Kapag hapon naman usually ay mainit ito dito. I remember nung nasa Berlin kami, ang dami naming halaman sa balcony. Pero dito hindi pwedeng maglagay ng halaman sa balcony at it's stricto yung may-ari dito. Ito naman yung aming bathroom dito. Tingnan nyo naman. May dalawang water sink pa dyan. Tag-isa kami ni asawa. Nung narentahan pala namin itong apartment ay fresh renovate ito. Kaya ayan, yung mga gamit dito ay bagong-bago talaga. Kaya naman bago namin ito i-turn over ay kailangan talaga na linisin namin ito at kailangan din na i-repair namin ang mga nasira na mga gamit dito. O kaya kailangan namin yung palitan. Itong bathroom ay bagong-bago talaga lahat dito nung una namin itong na-occupy. Kaya ayan, tingnan nyo naman. Sobrang ganda pa din. Napakaganda talaga nitong apartment na tinirhan namin. Ang problema nga lang yung kapitbahay namin dito na yung ex-asawa nung may-ari nitong apartment na nagparenta sa amin ay sobrang mareklamo. Naninirahan nga ito dito sa baba namin. Yun din talaga ang problema at yun din yung isa sa reason kaya minadali na namin na makabili ng bahay. Ito din kasing apartment na tinirahan namin is parang buong bahay ito siya tapos lately lang nirenovate nila at pinarentahan yung ibang mga rooms dito. Bali dito sa isang bahay may 3 naninirahan dito. Isang nagrerenta sa baba, medyo maliit lang na apartment kaysa dito sa taas. Tapos naman yung sa gitna na apartment is doon nakatira yung ex-wife. By the way, ito pala yung kitchen room. Meron ng maraming mga cabinets dito, meron na ding oven, tsaka dishwashing machine. At ayan nga, may mga built-in na mga cabinets. Minsan kasi yung ibang mga apartment dito sa Germany ay super empty talaga yung kitchen at ikaw pa ang bibili at maglalagay ng mga gamit at mga cabinets sa kitchen. So back in the story, ang naninirahan nga sa gitna or sa second floor at yun yung pinakamalaki na floor dito sa bahay ay yung ex-wife. So basically, pagmamay-ari niya yung second floor. Kami naman ay doon sa attic or sa Dachgeschoss. Ang problema nga dito dahil nasa baba siya namin tapos meron kami maliit na bata, nagrereklamo siya lalo na kapag naglalaro at nagtatakbo ito si Ethan sa taas. Kumakatok talaga siya sa taas at nagrereklamo sa amin. Ilang beses talaga yung nangyari. Sabi nga ni asawa parang iniisip pa rin niya na pagmamay-ari niya itong buong bahay. Pero ganyan talaga dito lalo na kapag matatanda yung kapitbahay. Tapos kami lang dito yung may maliit na bata at kami pa yung naninirahan doon sa pinakataas. At ito pala yung maliit na apartment dito sa baba. Meron din ditong tinatawag na cellar or basement sa English. Dito nilalagay lahat ng washing machine dahil hindi nila inaalaw na yung washing machine is doon sa taas or doon sa mga apartments. Kaya ayan, kapag maglalaba ako, kailangan ko pa talagang bumaba taas dito. Hindi ka din makapagsampay dito anytime. Isang beses lang sa isang linggo. Dito din pala yung basement para sa mga nakatira doon sa third floor or doon sa attic. Medyo maliit nga lang ito na basement kaya yung mga gamit namin ay nandun sa garage lahat. Kailangan ko nga din itong linisin dahil bago nga namin ito i-turn over ay kailangan talaga malinis na ito lahat. So, bago ko pa makalimutan, yung renta pala namin is 1,050 euro every month. Di pa kasali dyan yung electricity. So, kwentahin nyo yung 1,050 euro every month. Nasa more or less din 63,000 pesos sa pera natin sa Pilipinas. Yes, napakamahal talaga ng mga apartment dito sa Germany. Imagine, nakatira pa kami sa attic niyan at yung sukat ng apartment namin is parang 83 or 86 square meter. Tapos, may kapitbahay pa na mareklamo. Ito pala yung garage na nirentahan na namin ng 50 euro na hindi naman nalalagyan ng sasakyan dahil puno ng mga gamit namin. Dahil sobrang maliit nga yung basement. Kaya itong garage, ginawa na din naming basement. Pero ganun pa man, we still thankful. We live here for 1 year. Dumating kami dito February 2023 and we also make a lot of memories here. Medyo na-stress din kami dito sa apartment pero we know it's part of the experience.